Bago ko umpisahan ang kwentong ito, magpapasalamat po muna ako sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Kung sino ka man ay sana'y pagpalain ka palagi at hindi mauubusan ng swerte. Mag-umpisa na tayo. Tahimik na ginugunita ni Narcisa lahat ng magandang alaala na mayroon sila ng yumaong asawa noong mga panahong nabubuhay at kapiling niya ba ito? Si Simon. Siya lang ang nakilala ni Narcisa na lalaking sobrang ibinigay na respeto sa kanya. Hindi ito perpekto, subalit binibigay nito ang lahat ng kanyang pangangailangan. At sinisiguro nito na naibigay nito ang kanyang lahat ng nanaisin. Siya lang ang nag-iisang babae sa buhay nito. At ito lang din ang lalaking pinapangako niya sa sarili na mamahalin hanggang sa kanyang huling hantungan. Ngunit heto, at kay aga siya nitong ginawang biyuda. Kung alam lang niya na mangyayari ang lahat ng ito, hindi na sana siya naging pakipot pa. Ramdam pa rin niya ang sobrang sakit ng loob habang pinagmamasdan ang nakaukit na pangalan nito sa lapida na nakadikit sa puntod nito. Hindi niya mapigil ang sarili sa pag-iyak habang inaalala ang huling pangako na binitawan nito sa harap ng altar. Narcisa, mahal ko. Ikaw ang pinakabagandang regalo na dumating sa buhay ko. Bigay ka ng may kapal sa akin. Naging masaya ang mundo ko noong dumating ka. Itong araw ng ating kasal, ito lang ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Noong unang araw na nakita kita sa tabi ng dagat, habang pinagmamasdan kita noon, sinabi ko sa sarili na ikaw na ang babaeng gusto kong pakasalan. Heto tayo ngayon, ikakasal na. Pinagbigyan ako ng Panginoon. Palagi kitang iniingatan, higit pa sa aking buhay. Hindi kita ipagpapalit sa ibang babae at aasahan mong karamay mo ako sa lahat. Walang may pwedeng manakit sa iyo. Ako ang makakalaban ng sino mang may nais na saktan ka. Kahit pa isa sa mga pamilya ko. Mahabang litanya iyon ni Simon. Mas lalo pa siyang napagulgol at tila sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Simula nang mawala si Simon sa buhay niya, ay tila hindi na siya nagka-interes pa na lumingon pa sa ibang lalaki. Patuloy ang pagpatak ng mga luha sa mga mata niya habang inaalala ang lahat ng nakaraan. Tila sariwa pa rin ito at hindi niya namalaya na ang kanina pa namumuong maitim na ulap sa kalangitan. Unti-unti na itong pumapatak. Nang makabalik sa kanyang wisyo, ay tsaka lang siya napatingala sa itaas. Kanina pa umuulan, ngunit hindi man lang siya nababasa. Yun pala ay may payong na nakaharang. Diretso siyang lumingon sa kung sinong may hawak nito. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang multo ng asawa na may hawak ng payong. Estatwa siya at hindi alam ang magiging reaksyon sa pagkakataong iyon. Kahit maulan at malamig ang panahon, ay butil-butil pa rin ang pawis na lumalabas sa kanyang noo. Simon? Sa wakas ay sambit niya bago tuluyang mawala ang kanyang malay. Mabilis siyang nasalo ng binata. Inasahanan nito na matatakot ito sa kanya dahil sa kopyang-kopya ng kanyang mukha ang namayapa nitong asawa. Naalala pa ni Amos ang araw na ipinagtapat ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang kambal na si Simon. Isang ordinaryong tao, ngunit kambal niya ito. Isang engkanto ang kanyang ama na umibig sa isang ordinaryong tao. At dahil sa bugso ng damdamin, ay nagpanggap na tao ang kanyang ama. Napaibig din ito ang babae
at di katagalan ay nagbunga iyon. Siya at si Simon ang naging bunga ng pagmamahalang iyon. Kambal sila na pareho ang itsura, ngunit iba-iba ang katauhan. Saktong bagong silang lang sila ng kanyang kambal nang matunto ng kanyang ama na mga magulang nitong hari at reyna sa mundo ng mga engkanto. Sa pilitan na pinauwi sa kanilang mundo ito, bitbit siya nito dahil isa siyang tunay na engkanto. Naiwan si Simon dahil dugo ng taong nananalaytay sa mga ugat nito. Kaya sila nagkahiwalay at nalaman na lamang niyang ikakasal na ito. Ang kanyang ama mismo ang nagpadala sa kanya sa mundo ng mga tao para dumalo sa kasal ni Simon. Ngunit hindi rin pala alam ng kanyang kambal ang tungkol sa kanya. Hindi rin kwento ng kanilang ina sa kay Simon na may kambal itong engkanto. Kaya nang makita sila nito sakay sa kotse habang patungo sa reception area, ay nagulat ito. Dahilan ng pagkawala sa sarili habang nagmamaneho, hanggang sa sumalpok ito sa nakasalubong na malaking truck. Hindi man lang ito nakaligtas. Sobrang sakit sa parte ni Narcisa iyon. Papuntang reception pa lang ay nawala na ito ng asawa. Hindi man lang nila nasubukang tumira sa isang bubong. Simula noon ay lagi nang sinusundan ni amo si Narcisa. Kahit pa may nobya siya sa kanilang mundo, nakatulad niya ay isang immortal. Sinisiguro lang niya na ligtas lagi ang byuda ng kanyang kambal. Lagi niya itong iniiwanan ng pera sa loob ng aparador nito upang masigurong mabibili nito ang lahat ng mga pangangailangan sa sarili. Lagi din itong nagugulat sa tuwing may mahahanap na pera sa aparador. Natutuwa naman siyang nakatingin dito mula sa isang sulok. Sa ganoong paraan man lang, ay makabawi siya sa asawa ng kanyang kambal. Pakaramdam kasi niya ay siya ang dahilan ng aksidente at pagkamatay ni Simon. Kaya sa ganoong paraan man lang makabawi siya sa asawa ng namayapang kambal niya. Hanggang sa hindi niya namalayan na umuusbong na pala sa kanyang puso ang kakaibang damdamin para sa byuda ng kanyang kambal. Dahil sa palagi niyang pagsubaybay dito, ay nahulog ang kanyang loob at umiibig na ng palihim sa isang byudang walang ideya na laging may nakamasid para masigurong ligtas ito lagi. Unang anibersaryo iyon ng pagkamatay ni Simon. Naisipan niyang sa araw ding iyon ay ilalantad na niya ang kanyang sarili. Hindi na niya kailangan pang maging invisible. Magpapakilala na rin siya sa byuda bilang kambal ni Simon. Mula sa di kalayuan, ay lihim niyang pinagmamasdan ito. Napatingala siya sa itaas. Madilim ang langit. Alam niyang babagsak ang napakalakas na ulan. Kaya lumapit siya sa byuda at kinuha ang payong na inilagay nito sa gilid ng puntod. Mukhang malalim ang isip nito at hindi man lang siya napansin. Naging visible na siya sa mga mata nito. Ngunit nagmumukha pa rin siyang invisible dahil wala itong pakialam sa paligid. Hilam sa luha ang mga mata nito. Kung kaya siguro hindi siya nito kaagad nakita. Halatang hindi pa nito tanggap ang pagkawala ng asawa. Napatingala siya sa langit. Nagbabadya nang bumagsak ang malakas na ulan. Subalit walang planong umalis si Narcisa sa harapan ng puntod ni Simon. Ayaw niyang disturbohin ito, kaya binuksan na lamang niya ang payong. Inasahan na niyang maging reaksyon nito. Ngunit handa na siya at buo na ang loob niya na magpakita at magpakilala dito. Ngunit nang lingunin siya nito, ay nakala nitong siya si Simon. Mabuti na lang at maagap niya itong nasalo nang bigla itong nahimatay. Dinala niya ito sa bahay nito at ng kanyang kapatid na si Simon. Bago ang mga ito nagpasya ng magpakasal kasi, ay nagpasya ang mga ito na mag-ipon at bumili muna ng bahay
Kaya nang mamatay si Simon ay mag-isa na lamang itong nakatira sa malaking bahay na iyon. Ngunit lihim naman siyang nakamasid dito para masigurong ligtas ito. Napakaswerte din ng kanyang kambal na magkaroon ng isang asawang ganon kaganda. Para itong pinaglihi sa anghel. Maganda rin naman ang kanyang nobya na isang immortal. Minsan ay nakokonsyensya na rin siya sa kanyang nobya. Nagtataka ito kung bakit lagi siyang nawawala. At hindi nito alam na may kinahumalingan na siyang tao. Nakatayo siya sa gilid ni Narcisa habang inihintay itong magising. Iniisip pa niya kung ano ang kanyang sasabihin oras na magising ito. Ilang ulit na rin niyang inaansayo ang kanyang gustong sabihin oras na magkaharap na sila. Ngunit lagi pa rin siyang pinangungunahan ng kaba. Napalalim ang kanyang pag-iisip kaya hindi niya namalaya nagising na pala si Narcisa. Sino ka? Nanginginig pa rin na tanong nito. Nakalimutan saglit nito ang nangyari sa sementeryo. Halos magkadikit pa ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanyang nakatagilid dito. Nang lingunin niya ito, ay muli na naman itong nagulat. Tsaka lang nito naalala ang nangyari sa harap ng puntod ni Simon. Nagumpisa na naman itong umiyak. Simon, totoo ngang buhay ka, pero paano? Inong nito habang umiiyak. Sandali lang, Narcisa. Magpapaliwanag ako. Mali ka ng inakala. Dahil ang matagal ng patay ay hindi na kailanman babalik pa. Hindi kayo mga immortal, kaya pakinggan mo muna ako. Patay na si Simon. Patay na ang kambal ko. Mag-iisang taon na. Umpisa niya. Tsaka lang tila natauhan din si Narcisa. Ngunit hindi siya halos makapaniwala na may kambal si Simon. Sa tagal nilang magkasama, hindi pa naikwento ni Simon na may kambal ito. Ngunit ang ina lamang nito ang kasama sa buhay at ito lang din ang ipinakilala ni Simon sa kanya. Kaya hindi siya makapaniwala ngunit kung pagbabasihan naman sa mukha ng mga ito, kahit isang maliit na pagkakaiba ay walang makita sa mukha nito. Sobrang kopya nito ang mukha ni Simon. Paano ba nangyaring may kambal si Simon? Ilang taon na kaming magkarelasyon. Wala siyang may naikwento na tungkol sa kanyang kambal. Sila lang ni Nanay Poring ang magkasama sa buhay. Tanong ni Narcisa. Maniwala ka kaya kung sasabihin ko sa iyo na isa akong engkanto? Mas lalong kumunot ang noo ni Narcisa. Mas lalo siyang nalito sa sinabi ng kaharap. Kung kambal ito ni Simon, paano itong naging engkanto? Mas lalo malang ginulong utak ko eh. Totoo, Narcisa. Ako si Amos, kambal ni Simon at isang engkanto. Ang ama namin ni Simon ay isang engkanto. Mahabang kwento, Narcisa. Gusto kong ikwento lahat sa iyo kapag hindi na magulo ang iyong isipan. Litanya ng binatang engkanto. Bigla na lamang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Narcisa. Kaya pareho silang nagulat at napatingin sa pintuan. Bumungad ang isang babaeng tila papuntang giyera ang ekspresyon ng muka. Napakatangkad nito. Sobrang puti at ang ganda. Animoy isa itong diwata. Lalo na sa suot nitong bestida. Kaya ka laging nawawala ay dahil dito ka nagtatago sa mundo ng mga tao. Kailan mo pa ako niloloko, ha, Amos? Malapit na tayong ikasal. Bakit hindi mo pa rin matanggap na ako ang babaeng magiging asawa mo? Tayo ang itinakda ayon sa kasunduan ng ating mga magulang. Tayo ang parehong immortal. Sa akin ka lang nababagay. Litanya ng babae na noon ay masama ang tingin kay Narcisa. Puno ng galit ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi pa ito nakontento sa panunumbat. At nilapitan nito si Narcisa
at ginamitan ng kapangyarihan. Biglang nag-aalumpit si Narcisa sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nagalit si Amos sa ginawa ng nobya, kaya gamit ang kapangyarihan ay gumawa siya ng portal. Pilit hinigop niyon ang kanyang nobya upang maibalik sa kanilang mundo. Doon tayo mag-uusap, Heraclea. Huwag kang mag-iskandalo at gumawa ng masama sa mga nilalang na narito. Galit na saway ni Amos habang pilit itong pinapasok sa lagusan. Mas lalong tumindi ang galit ng babae dahil inakala nitong kinampihan niya si Narcisa. Magbabayad ka sa ginawa mo to, Amos. Umanda sa akin ng babaeng iyan. Sigaw nito bago tuluyang nawala. Saka lang mabilis na nilapitan niya si Narcisa. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinagaling niya si Narcisa na noon ay nag-aalumpit sa sobrang sakit ng tiyan. Nangihina rin ito bago niya tuluyang napagaling. Pasensya na. Nasaktan ka pa ng sobra dahil sa maling pag-intindi ni Heraclea sa sitwasyon. Inakala niyang magkarelasyon tayo. Huwag mo kong alalahanin, Amos. Salamat at pinagaling mo din ako. Ganyan kayo, kamakapangyarihan. At kapag magalit kayo at gustong saktan ang kalaban, ay magagawa agad ng walang kahirap-hirap. Saad ni Narcisa. Oo, Narcisa. Pero kahit naman may kapangyarihan kami, ay marami rin kaming kahinaan pagdating dito sa mundo ng mga tao. Takot kami sa asin, butil ng bigas, banal na tubig at langis, at kung ano-ano pa. Tumango si Narcisa. Alam niya ang bagay na iyon dahil madalas itong kwento noon ng kanyang lola. Hindi lang siya makapaniwala ngayon na makasalamuha niya ang mga ganitong uri ng nilalang. At ang hindi niya lubos maisip ay kung bakit nangyaring engkanto ang naging kambal ni Simon. Oo nga pala, Amos. Maaari mo bang ikwento sa akin kung paano naging kambal kayo ni Simon? Masyado pa rin magulo ang lahat. Hiling ni Narcisa. Umupo siya sa gilid ng kama at tumagilid paharap kay Narcisa na noon ay nakahiga pa rin sa kama. Isang engkanto ang aming ama. Umpisa niya. Medyo naguluhan rin siya kung paano ikwento ang lahat. Pero pinili niyang himayin na lang lahat ng importante at siyang hindi mahirap intindihin na sitwasyon. Pagkatapos, Amos, anong nangyari? Nilihim ni ama na isa siyang engkanto. Nagsama sila ng ina hanggang sa mabuntis niya ito. Nagbunga iyon at kambal pa. Kami nga iyon ni Simon. Ngunit sa kasamang palad ay kung kailan manganganak na si inay, ay tsaka naman sila natunto ng aking lolo at lola na engkanto. Gusto pa nga sana nilang dalhin si Simon subalit pinigilan ni ama. Nagmakaawa siya sa kanila ni lola. Naiwanan na si Simon kay nanay upang hindi masyadong masaktan ng ina. Isa pa ay nakita din naman nila na isang ordinaryong tao lang si Simon. Wala itong mamamana mula sa amang engkanto. Kaya napapayag ang lola at lolo na iwanan na ang kanyang kambal sa mundo ng mga tao. Mahabang kwento ni Amos. Tahimik si Narcisa habang pilit na ginigising ang sarili sa katotohanan. Pakiramdam kasi nito ay nananaginip lamang ito o di kaya ay nakikinig ng drama sa radyo. Alam ba noon ni Simon na engkanto ang kanyang ama? Tanong ni Narcisa. Hindi. Pinilit kalimutan ni Inahin tungkol sa amin ni tatay. Para sa kanya ay masamang bangungot lamang kami sa buhay niya. Kahit nasasaktan din siya, lalo na sa pagkawala ko. Sino bang ina ang hindi masasaktan kung inilalayo ang anak? Hanga nga lang ako kay nanay. Dahil sa tatag ng loob meron siya. Pero ayos na ngayon. Madalas na akong dumadalaw sa kanyang bahay. Masaya rin siya kahit papano. Noon din kasing namatay si Simon ay sobrang nagunaw ang kanyang mundo.
Kaya nang magpakita kami ng tatay sa kanya, ay sobrang saya niya. Tila nabuhay daw muli si Simon sa katauhan ko. Masakit kasi pakaramdam ko ay panakip butas lang ako sa namayapa kong kambal. Ang kaso ay di ko naman masisisi ang nanay. Si Simon ang kanyang naging kasama niya sa loob ng ilang dekada. Kaya natural lang na doon sa kambal ko malapit ang loob niya. Mahabang litanya pa nito. Nang maliwanagan ay naging tahimik si Narcisa habang nakahiga pa rin sa kanyang kama. Hindi niya mawari kung bakit mabigat pa rin ang kanyang pagkaramdam. Para siyang lalagnatin na hindi niya maintindihan. Hindi naman siya naulanan dahil inalalayan siya kanina ni Amos. Ramdam niyang inaantok siya at nanginginig rin ang buo niyang katawan. Gusto muna niyang mapag-isa, kaya naisip niyang paalisin na muna si Amos na hindi naman ito makaramdam na tila binabastos ito. Amos, mas mabuti siguro kung sundan mo muna si Heraclea sa mundo niyo. Huwag mong hayaan na mawala ang taong mahal mo, lalo na at malapit na pala kayong ikasal. Magpaliwanag ka sa kanya. Pasensya na talaga sa gambala, pero masaya ako na nakilala kita. Kahit paano ay tila nabuhay muli si Simon. Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ni Amos. Tila nagulat naman si Narcisa sa kanyang binitawan na salita. Kaya agad niya iyong binawi. Ibig kong sabihin, Amos, ay kahit papano ay masaya ako dahil makikita ko pa rin ang mukha niya dahil sa'yo. Anya na tila alinlangan pa rin at tila mali pa rin ang pagkasabi sa nais niyang ipahayag ng kanyang damdamin. Kinapaan ni Amos ang kanyang noo at napagtanto nito na napakataas ng kanyang lagnat. Dahil marahil iyon ang pagkabigla dahil sa kanila ni Heraclea. Naunahan ng mga gabay ng engkanto ang tagabantay o Anghel de la Guardia, kaya siya nilagnat. Sige na, Amos, ayos lang ako. Bumalikan na lang sa inyo. Anya pa. Ngunit hindi ito umalis. Nagpumilit itong alagaan siya dahil may sakit siya at mag-isa lang sa kanyang bahay. Maintindihan ni Heraclea ang lahat. Oras na makauwi na ako sa aming mundo. Pero sa ngayon, alagaan na muna kita. Kapag magaling ka na, ay siguro pwede na akong umalis. Hindi na siya nakatanggi pa nang ipinagpilitan itong alagaan siya. Hindi rin ito mapapanatag hanggat hindi siya nito makitang maayos na at wala nang iniindang sakit. Napabuntong hininga na lamang si Narcisa. Pakaramdam niya ay muling nabuhay si Simon sa katauhan ni Amos. Ganito rin kasi iyon kung makapag-alala kung paano pa siya makamove on kung tila bangungot naman itong kambal ni Simon na laging aaligid sa kanya. Pareho silang tahimik habang pinupunasan siya ni Amos ng malinis at basang bempo. Pagkatapos siyang punasan, ay nagluto ito ng mainit na sabaw. Pinahigop sa kanya iyon at pagkatapos ay pinainom na siya ng gamot sa lagnat. Gusto sanang gamitin ni Amos ang kapangyarihan para gamutin ang simpleng sakit nito. Kaso ay mas ginusto niyang pagalingin ito sa paraang paggamot bilang tao. Mas maipakita kasi niya rito ang pag-aalaga. Kapag gagamitan niya ito ng kapangyarihan, hindi mararamdaman ni Narcisa na inaalagaan niya ito. Akala ni Amos ay matutulog na ang dalaga dahil tapos na niya itong pinainom ng gamot. Ngunit pagpikit nitong saglit, ay bigla rin itong nagmulat na mga mata. Wari niya ay may nais pa itong sabihin, ngunit inunahan na niya. Sobrang mapagmahal at maalaga siguro ng kambal kong si Simon.
at halatang hindi ka pa nakalimot ng tuluyan sa kanya. Nakikita ko sa mga mata mo na sobrang nangungulila ka pa rin sa kanya kahit matagal na siyang wala. Hindi napigil ni Narcisa ang kanyang sarili. Naaalala na naman niya ang ilang masasayang sandali kasama ang asawa. Nangilid ang kanyang mga luha at hindi niya mapigilan ang sarili habang inaalala ang huling araw na kasama niya ito. Patawad, Narcisa. Hindi ko na dapat na itanong pa ang bagay na iyon. Usal ng binata nang makitang tila nasasaktan siya. Walang anuman. Medyo nahihirapan lang talaga akong kalimutan ang mga magagandang alaala naming dalawa. Hindi na yata ako makahanap pa ng katulad niya. Ayoko nang magmahal pang muli. Takot na akong masaktan. Baka kunin lang din kaagad sa akin. Kapag nangyari iyon, sigurado akong mababaliw na talaga ako. Tila piniga ang puso ni Amos habang nakikinig sa hinanakit ng byuda. Tahimik lang siyang nakamasi dito. Hindi rin niya alam kung ano ang maging reaksyon. Pero ramdam niya at naintindihan niya ito. Napahanga rin siya sa tunay at wagas na pag-ibig nito para sa kanyang kambal. Lumipas ang ilang buwan na walang paramdam ang binatang engkanto kay Narcisa. Kahit paano ay nais din niya itong makita upang maibsan ang pangungulila niya sa kanyang asawa. Alam niyang mali, pero mali ba ang mangarap at magpanta siya na muling nabuhay ang kanyang asawa. Kahit mukha na lang nito ang lagi niyang makikita, kahit hindi na niya ito kapiling pa. Iniisip niya na baka pinagbabawalan ng nobya nito na magpakita sa kanya ang binata. Naisipan niyang maghanap ulit ng mapagtrabahuan. Mahigit 1 taon na rin simula nang mag-resign siya sa kanyang trabaho. Balak sana niya noon na maging full-time housewife upang masigurong maalagaan niya ng husto ang kanyang asawa. Iyon din kasi ang gusto noon ni Simon. Kaya kahit mahal niya ang pagiging guro niya, ay isinantabi niya iyon, alang-alang sa pag-ibig niya kay Simon. Ngunit sobrang daya sa kanya ng mundo. Hindi man lang niya nagawang maging housewife material dito, kahit pa man lang sa 1 linggo. Pero unti-unti na niyang natatanggap lahat. Panahon na para bumangon at mag-umpisang muli. Kailangan niyang harapin ang bukas mag-isa. Nagpasa siya ng resume sa ilang mga pampublikong paaralan, kasama ng dati niyang pinagtatrabahuan. Kung saan siya matatanggap ay ayos lang sa kanya. Ang mahalaga ay may pinagkaabalahan siyang muli. Nung mabasa ng dati niyang pinagtuturuan ang kanyang resume, ay agad siyang tinawagan para makapagturo na siyang muli. Hindi na siya dadaan pa sa isang interview. Diretso na siya sa pagtuturo dahil dati na siyang galing dito. Tuwang-tuwa ang principal dahil isa siya sa pinakamahusay at masipag na teacher ng paaralan na yun. Nagpasalamat naman siya dito sa tiwalang ibinigay nito sa kanya. Nakakaasa kang hindi magbabago ang serbisyong ibibigay ko sa eskwelahang ito, Ma'am Principal. Masisipagan ko pa po. Aniya sa prinsipal ng paaralan. Naging abala siya sa pagtuturo at halos gabi na akong umuwi. Dahil sa mga lesson plan niyang laging pinupuyatang gawin para sa mga estudyante niya. Mas gusto niyang lagi siyang puyat upang pagdating ng kanyang bahay ay diretso na siya ng tulog. Hindi din siya gumagawa sa bahay ng lesson plan kasi hindi siya masyadong makapag-focus. Kaya sa paaralan lang siya gumagawa. Hindi na niya maalala pa ang tungkol kay Simon dahil doon. Iyon na ang pabalik-balik na routine niya. Hanggang sa isang gabi, ay nakantanggap siya ng tawag mula sa kaibigan ni Simon. Nagtaka siya dahil 10 oras na iyon ang gabi. Ngunit nang sabihin ito,
na may nangyaring masama sa kanyang biyanan, ay halos lakad takbo siya hanggang sa marating ang kotse na nakaparada sa harap ng kanyang gate. Hindi na niya ito naipasok dahil maluwang naman ang espasyo sa harap ng kanyang gate. Pagdating niya sa ospital, ay naroon sa emergency room ang kanyang biyanan. Nahit-andran ito. Mabuti na lang at si Edgar ang nakakita dito sa gilid ng kalsada. Hindi naman ito nagkaroon ng seryosong sugat dahil sa nangyari. Subalit kailangan pa rin mai-admit para masigurong maayos ang kalagayan nito. Nagpasalamat siya kay Edgar dahil sa pagsagip nito sa kanyang biyanan. Malaking bagay na ito ang nakakita dahil kung iba ay baka pinabayaan lang ito. Kailangan niyang alagaan ang biyanan dahil wala na itong ibang pamilya. Kung mayroon man ay nasa ibang mundo iyon. Si Amos na hindi niya alam kung magpaparamdam pa bang muli dahil simula nung bumalik ito sa mundo nito ay hindi na ito muling nagparamdam sa kanya. Nang maipasok ng kanyang biyanan sa isang pribadong kwarto, ay sumunod na rin siya doon para mabantayan ito. Narcisa, paano man nalaman na narito ako, anak? Gulat na tanong nito. Si Edgar ang nakakita sa iyo, Nay, at nagdala dito sa ospital. Tinawagan niya ako at pinaalam sa akin ang nangyari. Mabuti na lang at wala ka namang seryosong sugat na natamo, Nanay Puring. Oo nga, anak. Akala ko kung katapusan ko na. Tila himala namang tumalsik lang ako sa gilid ng kalsada at hindi nagkaroon ng seryosong sugat. O siya, pwede ka nang umuwi. Ayos na ako dito, Narcisa. Kailangan mo nang magpahinga. Utos nito. Hindi, Nay. Ayos lang ako. Mais kailangan mo ng pahinga. Matulog ka na dahil nandito lang ako. Babantayan kita at sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Sagot niya sa kanyang biyanan. Salamat, Narcisa. Wala ka namang obligasyon sa akin kung tutuusin. Wala na ang anak ko. Dapat naghanap ka ng ibang lalaki na mag-aalaga sa iyo, Narcisa. Huwag mong gawing bilanggo ang iyong sarili ng iyong nakaraan. Nito. Ngumiti lang siya habang nakatingin sa biyanan. Matapos ang bangungot na iyon ng kanyang buhay, ay hindi niya ininais pang magkaroon muli ng karelasyon at baka maulit lang iyon. Nagising siyang nang may tumapik sa kanyang balikat. Tsaka lang niya naalala na nagbabantay pala siya ng kanyang biyanan. Sa sobrang puyat ay hindi niya namalaya na nakaidlip siya. Nang tingalain niya ang may-ari ng kamay, ay biglang nabuhay lahat ng dugo niya sa katawan. Umaga na. Kumain ka muna sa labas. Ako na muna ang magbabantay kay nanay. Nito. Amos, paano mo alam na nandito si nanay sa ospital? Ulat na tanong niya. Si tatay, kahit paano ay lagi siyang nakabantay kay nanay. Kaya nang mangyari ito ay agad niyang pinalam sa akin. Napaisip siya. Kaya siguro hindi napuruhan ang kanyang biyanan ay dahil sa engkantong ama nila ni Amos. Kahit papaano ay mahal pa rin ito ang kanyang biyanan. Kailangan pa niya akong tawagin kasi galit sa kanya ang nanay, kaya hindi siya pwedeng magpakita dahil tiyak na sasabuyan siya ulit ng asin nito. Kwento pa nito. Kung ganoon, kung hindi pa sa nangyari kay Nanay Puring, wala ka talagang balak na pumunta rito? Aniya na tila may sama ng loob ang boses. Hindi kasi, may minamadali akong tapusin, Narcisa. Tanging sagot nito. Hindi niya alam kung bakit tila masama ang kanyang loob sa narinig. Sa isip-isip niya ay malamang kasal nito at ng kanyang nobya nito ang inasikaso. Kung kaya't hindi na ito muling nagparamdam sa kanya. Hindi niya alam kung bakit tila nagsiselo siya, gayong wala naman siyang dahilan upang magselos dito. Makakalibas na si nanay ngayong araw. Kailangan ko lang asikasuhin ang kanyang bel.
at lalabas na siya agad anumang oras. Saad ni Amos. Ganoon ba? Hindi mauna na lang ako dahil may pasok pa ako ngayon. May oras pa ako para magbihis. Paalam niya dito. Sige Narcisa, salamat sa pag-aalaga mo kay nanay. Oo naman, nanay ko rin siya dahil biyanan ko ang nanay mo. Sagot niya at tuluyan ng nagpaalam. Ibinili na lamang niya kay Amos na sabihin sa kanyang biyanan ang kanyang pag-alis. Ayaw na niyang maistorbo ang pahinga nito. Buong maghapon siyang hindi makapag-focus sa kanyang pagtuturo. Puro si Amos ang laman ng kanyang utak. Kahit alam niyang ikakasal ito, ay tila umaasa siyang magkakagusto sa kanya ang engkanto. Sa utak niya ay marahil, kaya ganoon ang pakaramdam niya, ay dahil kamukha ito ng kanyang namayapang asawa. Mahal na mahal niya si Simon, kaya ang tingin niya kay Amos ay si Simon na rin. Napapagod na siyang mag-isip, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pauwi na siya, tapos na siyang magligpit ng kanyang mga gamit, ngunit mabigat ang kanyang katawan. Umikit siya saglit at pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nagulat na lamang siya nang biglang bumungad sa kanyang harapan si Amos. Kanina ka pa ba nandyan? Tanong niya. Medyo lang. Mukhang napagod ka na ng sobra. Salamat nga pala ulit sa pagbantay mo kay nanay. Nasa bahay na siya nagpapagaling. Tumango siya at ngumiti sa binata. Halika na. Ihati na kita sa inyo. Salamat pero kasi baka hanapin ka ng iyong nobya. Magalit na naman yun sa atin. Anya rito. Habang nagsasalita, ay hindi niya namalayan ang pagdaan ng kanilang prinsipal. Nakita nito na nagsasalita siya, ngunit hindi nito nakita si Amos. Sa pagtataka ay napasili pa ito, ngunit wala itong may nakitang kasama niya. Sa pagtataka nito ay kinatok nito ang pintuan, tsaka lang niya ito napansin. Ma'am Principal, bakit po? Tanong niya. Sa inong kausap mo dito? Tanong nito. Ah, Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Nang paglingon niya sa kinaroroonan ni Amos, ay wala na ito. Inikot pa niya ang kanyang tingin upang hanapin ito sa buong kwarto. Ngunit hindi na niya ito mahagilap. Kasi Madam Principal, nag-iensayo po ako sa aking mga ginawang leksyon para bukas. Alam mo naman, matagal akong tumigil sa pagtuturo kaya parang kulang na ako sa ensayo. Palusot niya, habang nilalaro ang mga daliri ng kamay na inilagay niya sa kanyang likod. Tinitigan muna siya ng prinsipal bago ito nagsalita. Tila ba kinilatis mo na siya nito ng husto, para masigurong wala siyang sayad. Iniisip siguro nito na nababaliw na siya dahil sa pagwala noon ng kanyang asawa. Sigurado ka ha? Ayusin mo kasi para kang baliw tignan. Nito at saka nagpaalam na. Tumangaw lang siya, sabay ngiti ng alanganin. Nang tuluyan na itong mawala, ay tsaka lang lumitaw ulit si Amos. Loko ka ba? Inilagay mo pa ako sa alanganin. Mapagkakamalan ba naman akong baliw dahil sa'yo? Sumbat niya sa binatang engkanto. Pasensya na. Hindi kasi pwede na makita ako ng kahit sino. Pili lang ang makakakita sa akin at madalas ay may third eye. Tsaka kapag nakita ako ng prinsipal, malamang himatayin sa takot yon. Akalaing nagmumulto si Simon. Nito. Napaisip rin siya sa sinabi nito. Nakalimutan niyang kambal nga pala ito ng kanyang dating asawa. Ewan ko sa'yo, Amos. Umuwi na nga lang tayo. Mamaya matatakot na naman sila sa akin. Dahil tumatakbo ang kotse nang walang nagmamaneho pero may nakasakay. Reklamo niya. Ngumiti lang ang binata. Hanggang sa nakarating na sila sa nakaparadang kotse.
ay tahimik lang silang dalawa. Nabasag lamang iyon nang magsalita siya. Ako nang magmamaneho ha. Baka mamaya masita na naman ako dahil tumatakbo ang kotse nang walang nagmamaneho. Anya rito. Pasensya na talaga, Narcisa. Pili lang talaga ang mga taong makakakita sa akin. Hindi naman kasi ako mortal. Aalalay na lang ako sa iyo sakali man. Pero alam ko naman na magaling ka ng magmaneho ng kotse. Kaya kampante na rin ako. Nito. Mabilis nilang narating ang bahay at pagkarating doon ay agad niyang inalok ng kape ang binata. Hindi naman ito tumanggi. Habang nagkakape ay tila wala pa rin siyang pwedeng maging topiko para naman kahit papano ay may mapag-uusapan sila. Hanggang sa magsalita na ito at hindi niya iyon inaasahan. Narcisa, kapag ba nanligaw ako sa'yo, may pag-asa rin kaya ako sa puso mo, kahit isa akong engkanto. Nagulat siya sa naging tanong ng binatang engkanto. Hindi niya alam kung binibiro ba siya nito, ngunit naisip niyang ikakasal na ito sa nobya, kaya sa utak niya ay pinagtripan lang siya ng binata. Mas mainam siguro na umuwi ka na sa inyo, Amos. Sigurado akong kanina ka pa hinahanap ng iyong nobya. Isa pa ay kanina ko pa gustong magpahinga. Alam mo naman ang puyat ko, hindi ba? Tanong niya rito. Naintindihan ni Amos iyon, kaya magalang itong nagpaalam. Baka sa mukha ng binata ang pagkadismaya. Napansin iyon ni Narcisa. Subalit ayaw niyang bigyan ng kahulugan. Ayaw niyang umasa dahil masasaktan naman siyang muli sa ikalawang pagkakataon. Kahit masakit ang loob niya sa gabing iyon, ay nakatulog pa rin siya agad dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil iyon ang kanyang nakasanayan. Pagkatapos magkape, ay paglilinis na agad ng bahay ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay nagluto na ng kanyang agahan. Naisipan niyang dalawin sa bahay nito ang kanyang biyenan. Mag-isa na rin ito at kakalabas lang ng ospital, kaya balak niyang ipagluto ito. Wala siyang pasok dahil araw ng Sabado, kaya ang araw na yon ay ilalaan niya sa pag-aalaga sa kanyang biyenan. Dumaan muna siya sa isang pampublikong pamilihan. Binilhan niya ito ng mga sariwang gulay at ang paborito nitong prutas na mangga. Pagdating niya sa bahay niyang biyenan, ay naabutan niya ito sa sofa. Nasa harap nito ang napakaraming larawan. Emosyonal itong nakatingin sa mga lumang litrato na nasa harapan nito. Sinilip niya ang ilan at malimit ay larawan ng mga sanggol ang kanyang nakikita. Alam ni Narcisa na ang asawa niyang si Simon ang nasa mga larawan. Kasama nito ang kambal nitong engkanto na si Amos. Ramdam niya ang pangungulila ng isang ina sa mga anak nito. Bakas iyon sa mga mata at ekspresyon ng mukha ng kanyang biyenan. Hindi pa rin siya napansin ito, kaya binati na niya ng magandang umaga nang mapansin naman siya nito. Magandang umaga po, Nanay Poreng. Bakit ang aga mong magising at binalikan mo ang mga nakaraan? Pwede bang itago mo na lang po yan? Masasaktan ka lang sa mga ginagawa mo, Nanay. Narcisa, magandang umaga rin sa iyo, anak. Kakatapos ko lang manalangin. Kumusta naman ang trabaho mo? Tanong nito. Mabuti naman po, Nay. Kahit papano ay nalilibang naman po ako. Medyo nakakalimutan ko rin naman ang mga masasakit na alaala dahil sa pagkawala ni Simon. Maging masaya ka na, anak. Humanap ka ng lalaking mamahalin kang muli, katulad ng pagmamahal ni Simon sa iyo. Hindi ko alam, Nay, kung may mahanap pa ba akong lalaki na katulad ni Simon. Baka po wala na. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Aling Poreng. Alam nito kung bakit mahirap para kay Narcisa na kalimutan ng ganon kadali si Simon.
Wala na yatang katulad ito sa mundo. Mabait na asawa at anak. Maalaga. Positibong pananaw sa buhay at malaki ang pangarap. Kaya kahit ito ay halos hindi pa rin tanggap ang pagkawala ng anak. Isang taon na subalit sariwa pa rin sa alaala nito kung paano namatay ang anak at masakit din ito bilang isang ina. Biglang natanong ni Narcisa ang tungkol sa ama ng kambal, maging kay Amos na kambal ni Simon. Ngunit isang engkanto. Alam mo ba na 2 buwan pa lang noon bago kayo ikasal ni Simon? Mula nang magparamdam ulit sa akin si Amos at ang kanyang ama. Akala ko nga isusumba kami ni Amos sa galit nang malaman niyang may kambal siya at inilayo sila sa isa't isa. Ipinagdamot sa kanya ng ilang dekada na makasama at makilala sana ang kanyang kambal. Kwento nito. Tahimik lang si Narcisa na nakikinig dito. Naikwento na sa akin ni Amos lahat, Nay. Naiintindihan niya kasi naloko ka rin naman ng kanyang ama. Kung hindi sana iyon nagpanggap na isang normal na tao at kung hindi sana iyon engkantong mamas boy ay hindi sana buo kayong nagsama. Sagot niya. Ngumiti lang si Aling Poring. May bahid iyong pait at lungkot. Kaya para maiba ay naghanap siya ng ibang topiko upang mailihis ang kanilang usapan. Ngunit hindi naging interesado sa kanyang topiko si Aling Poring at nagpatuloy pa rin ito sa pagkwento ng mga nakaraan nito. Hinayaan na lang din iyon ni Narcisa. Gusto nitong gunitain lahat kaya wala siyang magawa. Kasi ganon daw ang mga matatanda. Paulit-ulit at mga nakalipas ang palaging kinikwento. Kaya si Aling Poring ay hindi na nakapag-focus sa pure gold. Hindi, joke lang. Ba't kasi Aling Poring, no? Lumipas pa ang ilang mga buwan. Muli na namang hindi nagparamdam si Amos. Sinubukan pa niyang alamin kung dumadalaw din ba ito kahit minsan sa inang si Aling Poring. Ngunit nalaman niyang hindi rin ito dumadalaw sa ina. Pareho sila na walang balita tungkol kay Amos. Lagi niyang inaalala ang huli nilang pagkikita at ang huling sinabi nito. Kung pwede ba daw itong manligaw kay Narcisa. Parang gusto na sana niyang kiligin sa kabila ng pagiging engkanto nito. Kaso ay batid niyang may nobya ito. Dismayado tuloy siya dahil sa dami ng pwede nitong gawing biro ay iyon pang tungkol sa panliligaw. Kahit ilang buwan na ang nakalipas ay sariwa pa rin sa utak niya ang kakaibang trato sa kanya ng binata noong nasa ospital sila at nag-aalaga sa ina nito. Wala siyang ideya kung bakit siya nito pinagtripan na tanungin tungkol sa panliligaw. Dahil ang huling pag-uusap nila ay masaya sila at napakabuti nito sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe iyon mula sa kanyang binan. Napakunot ang kanyang noo. Subalit ang pagtantyo niyang mahigit 1 buwan na ring hindi siya nakadalaw rito. Binuksan niya ang mensahe nito at nakasaad na pinapunta siya roon para sa isang hapunan. Naku, kaarawan pala ngayon ni Nanay Poring. Nakalimutan ko na talaga. Anya sa sarili. Mabilis na siyang nagtipa ng kanyang sagot. Siniguro niya rito na makakapunta siya. Ayaw niyang madagdagan ang lungkot nito dahil gaya niya ay mag-isa din ito sa buhay. Napangiti pa siya nang maisend dito ang kanyang mensahe. Mabuti na lang at araw ng Sabado sa araw na iyon. Walang pasok hanggang sa kinabukasan niyon. Pwede siyang magpuyat kahit papano. Gabi pa naman ang punta niya sa biyanan. Kaya naisip niyang pumunta sa isang mall. Ibibili niya ang biyanan ng mga groceries, mga bagong damit. Kahit ganong bagay ay masaya na ito. Pagkatapos siyang mamili ay umuwi agad siya ng kanyang bahay para makapaglinis ng sarili bago umalis. Tinignan pa niya ang kanyang suot na relo. 6:00 na ng hapon. Higit 30 minutos lang naman ang biyahe patungong bahay nito. Kaya ayos lang din. Pagkarating doon ay halos walang tao.
Iilang kaibigan at kaanak lang ng kanyang biyanan ang naroroon. Sinalubong siya nito, kaya agad niya itong binati at inaabot ang dalang regalo. Salamat sa mga pasalubong at regalo, Narcisa. Kadami nito ah. Ayaw mo talaga ako magutom. Nito. Natawa siya sa sinabi ng biyanan. Nako anak ha, malapit na akong nagtampo sa'yo. Akala ko nga talaga hindi ka na darating. Bakit bang tagal mong di nagparamdam? Kahit may nobyo ka na, bisitahin mo pa rin ako. Ako pa rin naman ang unang biyanan mo ah. Uwi ka nito. Uy, wala akong nobya nanay. Ito talaga, naging abala lang sa trabaho eh. Natatawang sagot niya. Ginaya siya ng biyanan papuntang mesa. Pinagsilbihan ng makakain. Kahit pinagpilitan niya rito na siya na ang kukuha ay mapilit pa rin ito. Napukaw ang pansin niya nang makita ang isang binata na mag-isa sa isang sulok. Doon siya kanina dumaan at tumigil ng salubungin ng biyanan. Ngunit hindi niya ito napansin. Narinig pa nito ang lahat ng kanilang pag-uusap. Ngunit hindi man lang siya nito tinawag. Sana man lang ito na ang nagkusa na tawagin siya. Dahil sigurado siyang nakita agad siya nito habang papasok ng gate. Nagtama ang kanilang paningin, kaya umiba siya ng pwesto dahil nausiwa siya sa presensya nito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may iba sa paraan ng mga titig nito. Mabilis ang bawat pintig ng kanyang puso. Minado siyang namimiss niya itong kausap at kasama. Alam niyang mali, ngunit iyon talaga ang kanyang totoong naramdaman. Biglang lumapit sa kanyang biyanan. Bigla siyang nahiya dahil nahuli nito na nakatitig siya sa anak nitong Engkanto. Alam niyang ang biyanan lang ang nakakakita sa binata bukod sa kanya. Alam din niya na walang idaya ang ibang kaanak ni Nay Poreng tungkol sa asawa at anak nitong Engkanto. Nagtaka na lang ang mga ito kung bakit biglang yumaman noon ang kanyang biyanan at wala naman itong negosyo at asawa. Maging ang pagiging ina nito kay Simonon ay ginawang intriga ng mga taong kakilala nito. Halos karamihan ay naniwalang nagpabuntis si Nay Poreng sa isang mayaman para maambunan din ang kaginawaan nito sa buhay. Nako, Narcisa anak. Alam mo bang kanina pa yang si Amos nagtatanong kung dadalo ka ba talaga sa kaarawan ko? Siguro namimiss ka rin niyang kausap dahil naikwento niyang naging magkalapit kayo. Naku, wala po yun nanay. Matagal na po yun. Malamang nakalimutan na niya ako. Sagot niya. Ngunit biglang lumapit si Amos nang hindi niya namalayan. Ganoon. Ibig sabihin ay kinalimutan mo na ako. Nagulat siya sa naging tanong nito. Ngumiti naman ang kanyang biyanan. Nagpaalam na ito dahil may ibang mga bisita rin itong kailangang asikasuhin. Nahihiya siyang tumingin sa binata, kaya hinawakan siya nito sa kanyang baba at pilit na pinapatingala para makipagtitigan dito. Ano ba Amos, ang daming tao. Mahiya ka nga. Bakit ako mahihiya? Proud nga ako dahil nakikita na nila ako. Binigyan ako ni Ama ng kapangyarihan para maging visible sa mga tao. Ano naman ngayon? Narcisa, bakit bang sungit mo ngayon? Ayaw mo ba na makita ako? Bigla siyang natahimik sa naging tanong ng binata. Natatakot din siya na baka sumama ang loob nito at muli ay hindi na naman magpapakita pa. Sobrang namiss pa naman niya ito. Ayaw lang niyang aminin. Kahit pa nga siya halos mabingi na sa tambol ng kanyang dibdib, hindi lang niya pinapahalata. Hindi niya alam kung bakit parang bumabalik siya sa pagiging teenager. Pasensya na. Halika na nga. Samahan mo na lang akong kumain. Iyaya niya rito. Nakasunod lang ito sa kanya habang pupunta sa isang bakanting mesa.
Tahimik na naman silang muli habang kumakain. Panay ang sulyapan nilang dalawa sa isa't isa. Hindi rin alam ni Narcisa kung anong pwede nilang pag-usapan upang mabasag ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Masyado siyang nadadala sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Kanina pa rin kasi ito kakaiba kong tumitig. Masyadong nakakakaba. Nagmumukha tuloy siyang teenager na halos hirap ng lumunok ng kinakain. Malalim na ang gabi at halos wala naman silang napag-usapan masyado. Tipid na mga tanong mula kay Amos at hindi naman mahalaga iyon. Kaya tipid rin ang kanyang mga sagot. Nagpaalam na siya rito at sa kanyang biyanan. Nagalok naman ang binata na ihahatid siya. Kahit gusto niya ay tinanggihan niya ito. Ayaw niyang isipin ito na gusto niya ito dahil ramdam niyang nakakahalata na ito sa kanyang mga kilos. Bakit ba kasi sa dami ng lalaki na pwede siyang mahulog muli ay sa isang engkanto pa? Marahil ay dahil kamukha ito ng dating asawa. Iyon na lamang ang pilit niyang dinadahilan sa sarili. Hindi, Narcisa, gabi na, kaya ihahatid na kita. Ngunit maagap siyang tumanggi at sinabing maghahanap lang siya ng taxi para hindi na ito maabala pa. Sakong papalapit ang kanyang biyanan, kaya nagpaalam rin siya dito. Gaya ni Amos, gusto rin ito na ihatid siya ng binata. Panay pa rin ang kanyang tanggi, ngunit hinawakan siya ng binata sa kamay at tinitigan sa mga mata. Muli na namang naghahabula ng mga daga sa kanyang dibdib. Princess, wika pa nito. Pagkaramdam niya ay nakatitig sa kanyang biyanan, kaya gusto na lang niyang maging estatwa sa mga sandaling iyon. Pumayag ka na, Narcisa. Pareho kaming hindi mapanatag kung hindi kanya maihatid sa bahay mo ng ligtas. Saad ni Aling Poring. Tumangon na lamang siya para ipabatid sa biyanan na payag na siyang magpahatid sa binata. Yan, huwag ka na mahiya pa kay Amos o siya mga anak. Maiwan ko muna kayo rito. At tawagin ko muna yung ibang mga papaalis na mga bisita. Paalam nito, kaya muli itong initian ni Narcisa sabay tango. Hindi nga niya makuhang tapunan ng tingin ng binata na nasa kanyang harap. Bakit ang tahimik mo? Humarap ka naman sa akin. Malambing na utos nito. Tila kakaibang kiliti ang hatid noon kay Narcisa. Ngunit pinilit niyang kumalma. Habang naglalakad palabas ng gate, ay pinilit niyang mag-isip at makahanap ng topiko na pwede nilang pag-usapan. Sobrang tagal mong hindi nagparamdam. Siguro kinasal na kayo ng nobya mo. Anya. Tila nagulat ito. Tinitigan siya ng matagal sabay ngiti bago nagsalita. Bakit? Magsiselos ka ba kung sasabihin kong oo? Tila may humarang na tinik sa kanyang lalamunan at sobrang sakit ng kanyang dibdib. Alam niya sa kanyang sarili na lihim siyang nagsiselos. Mabilis siyang naglakad palabas ng gate. Nakita niya ang taxi mula sa di kalayuan. Kaya mas binilisan niyang maglakad. Ngunit mabilis siyang hinarang ng binata. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Amos. Uuwi ako mag-isa, Amos. Kaya ko ang sarili ko. Mamaya ay bigla na namang lilitaw yung asawa mo. At ako na naman ang aatakihin. Hindi niyo risgo ang buhay ko. Kaya huwag niyo na akong alalahanin pa. Pagkasabi kay Nanay Poring, salamat. Wika niya. Subalit imbis na magsalita pa ito, ay diretso siya nitong hinila papunta sa kotse. Pagkatapos maisara ay umikot na ito sa driver's seat. Tahimik lamang nitong pinapaharurot ang kotse. Nagsiselos ka hindi ba? Nababasa ko sa utak mo, Narcisa. Mahal mo rin ako. Ayaw mo lang aminin. Hindi pa minsan nagkakamali ang kapangyarihan ko.
Kaya aminin mo na, mahal mo rin ako. Nahiling lang siya at pilit maging kalma. Kahit pa halos gusto niya maging invisible sa mga mata ng binatang engkanto. Hindi siya aamin dito, kahit kailan. Lalo na't alam niyang may asawa na ito. Ayaw niyang maging kahiya-hiya sa harap nito. Habang malalim ang pag-iisip niya, ay hindi niya namalayan ang unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat. Nagising na lamang siya sa mga yugyug ng binata sa kanyang balikat. Pagtingin niya sa labas, ay nasa harapan na sila ng kanyang gate. Tsaka lang niya napagtanto na nakatulog siya. Mabilis siyang nagpasalamat dito at bubuksan na sana ang pintuan. Ngunit maagap nitong hinawakan ang kanyang kamay. Muli na namang nagabulan ang mga daga sa kanyang dibdib. Hindi mo ba ako papapasukin? Tanong pa nito nang may panunuyo. Tarantaman ay mabilis siyang napatango at pinasunod ito sa kanya. Hindi niya alam ngunit para siyang hinahipnotismo sa mga titig nito. Nang nasa loob na sila ng kanyang bahay, ay bigla na lamang siya nitong niyakap ng mahigpit. Nagulat si Narcisa sa mga ipinakitang galaw ng binata. Amos, ano ba? Lasing ka ba? Pwede ba umuwi ka na lang kung kanyan ka? Matigas na utos niya rito. Mahal na kita, Narcisa. Ginulo mo ang utak at buhay ko. Nung araw pa lang na nakita kita, mismo sa harap ng puntod ng aking kambal. Akala ko maaalis ka sa isipan ko kapag hindi tayo magkikita na matagal. Kapag iiwasan kita. Pero hindi. Nalagay na ako sa alanganin. Pero ikaw pa rin ang nananatiling nakakapit sa puso ko. Noong araw na pinarusahan ako ng pamilya ni Heraclea at kamunti ka ng ikulong sa lilim ng aming mundo, ay napagtanto kong tama lang na nilaban ko ang pag-ibig ko sa iyo. Tama lang na tinatanggihan ko ang kasal na gusto ng pamilya ni Heraclea. Dahil napagtanto ko na sobrang mahal na talaga kita, Narcisa. Hindi ko kayang maikasal sa iba. Pinakasa ng lakas ang buong katawan ng biyuda. Hindi siya makapaniwala. Nang marinig ang buong pagtatapat na iyon ng binata, ay tila biglang lumiwanag ang kanyang mundo. Napayakap siya dito at hindi napigil pa ang sarili. Matagal ang pagkakayakap niya dito, bago unti-unting kumawala. Sa pagkakataong iyon ay kinulong nito ang kanyang mukha sa dalawang mga kamay nito. Mahal kita, Narcisa. Sobrang mahal kita. Sabihin mo naman sa akin na mahal mo rin ako. Kasi nababasa ko sa kilos at mga mata mo. Pagsusumamo pa nito. Hindi ko alam. Naguguluhan ako, Amos. Pero oo. Mahal nga siguro kita. Kasi palagi kitang hinahanap. Sagot niya rito. Maski siya ay nagulat kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang mga bibig. Ngunit huli na para bawiin lahat ng kanyang sinabi. Sa tuwa ng binata ay bigla siya nitong hinalikan. Hindi man lang niya ito mapigil sa mga pinaggagawa nito sa kanya. Ramdam niyang gustong-gusto niya rin iyon. Ang matagal niyang pangungulila sa nawawalang asawa ay napunan sa mga sandaling iyon. Hindi niya akalaing muli siyang iibig at siya mismong kambal pa ng kanyang asawa. At ang hindi normal ay ang katauhan nito na inibig pa rin niya sa kabila ng lahat. Kahit alam niyang isa itong engkanto. Walang pag-alinlangan siyang pumayag na maging karelasyon ito. Hanggang umabot na sa punto na nawala na rin siya ng kontrol sa kanyang sarili. Nagpaubaya siya sa nais nitong mangyari. Lihim na nagbunyi ang puso ni Amos. Tila nawala ang pakikipagkompetensya nito sa yumaong kambal. Isa pang dahilan kung bakit pilit nitong nilalayo ang sarili sa kanya. Dahil aramdam nitong mahal pa rin ni Narcisa ang yumaong asawa.
Matapos ng mainit na tagpong iyon sa sala, ay iniwan na ni Narcisa ang bintata. Pagod ang buo niyang katawan. Nais siyang matulog ng mahimbing. Nais pa sana ni Amos na tumabi sa kanya sa pagtulog. Ngunit sinabi niya rito na hindi siya komportable. Naintindihan naman siya nito. Nang makatulog siya ay tsaka palang pumasok si Amos sa kanyang kwarto. Pinagmamasdan pa siya nito ng matagal na tila ba hindi nagsasawa. Kinumutan siya nito bago lumabas ng kanyang kwarto. Sa guest room ito tumuloy at nagpahinga na tila ba ay isang mortal. Umaga na nang magising si Narcisa. Muling naglaro sa kanyang isipan ang huling pangyayari sa kanila ni Amos. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang maging reaksyon sa sobrang bilis ng pangyayari. Tila nahihiya pa siyang makita ang pagmumukha ng binata. Hindi niya alam kung saan ito nakatulog, kung sa sala pa rin ba o sa guest room. Sa sobrang pagod niya ay mabilis siyang nakatulog at hindi na iniisip pa si Amos dahil isa naman itong engkanto. Baka umuwi na rin iyon sa kanilang mundo dahil bigla naman talaga itong sumisipot at nawawala. Samantala, nagising si Amos sa malakas na yugyog sa kanyang balikat ng kanyang ama. Tinignan niya ang mukha nito. Tila ba kay seryoso at bakas pa rin ang sobrang pag-aalala. Mag-aalasing ka pa lamang ng umaga, kaya ang alam niya ay oras pa rin iyon ng pahinga ng mga mortal. Nakasimangot itong bumangon habang nakapikit pa din ang kabilang mata dahil sa silaw ng liwanag ng bumbilya na nakakabit sa kesame. Ama naman, bakit pati dito sinusundan mo pa rin ako? Ginawa mo ba namang portal ang salamin na yan? Pangil nito, sabay turo ng malaking salamin sa gilid nito. Hindi na mahalaga kung saan ako dumaan, anak. Ang mahalaga ay malaman mong pinaghahanap ka ng pamilya ni Heraclea. Buntis ito at ikaw ang tinuturong ama. Kaya piniguradong sa apilitan kang haharap sa anito para magpakasal kay Heraclea. At kung hindi mo naman gagawin iyon, ay matinding kaparusahan ang maghihintay sa iyo. Imporma nito. Buntis si Heraclea, ama? Tanong nito na tila nagulat pa sa ibanalita ng ama. Ang hindi nito alam ay sakto yung pagbukas ni Narcisa ng kwarto. Maingat niyang binuksan ang pintuan ng guest room dahil hindi niya mahanap sa labas ang binata. Ngunit iyon naman ang bumungad sa pandinig niya. Narinig niya ang lahat. Napailing si Narcisa sa balitang kay agang nagpawasak sa kanyang puso. Sabi na nga ba niya at dala lang ng panibugho ng kanilang damdamin ang nangyari kagabi. Na hindi naman talaga siya mahal ni Amos, kundi sinusubukan lamang siya nito. Maingat niyang isanara ang pinto upang hindi yon marinig ng mag-ama. Ayaw niyang malaman ng mag-ama na narinig niya ang usapan ng mga ito. Masakit ang dibdib niya habang mabigat na inihakbang ang dalawang paa patungong kusina. Tila pinagmamalapitan siya ng tadhana at lagi na lang pasakit ngayon ang kanyang nararanasan. Ngunit pinilit niyang huwag umiyak. Ayaw niyang malaman ni Amos na narinig niya ang tungkol sa nangyari. Hindi nga niya alam kung asawa na nga ba iyon ni Amos o hindi pa. Parang hindi na ito mapagkatiwalaan pa. Narinig niyang pagbaba nito ng hagdan. Pinilit niyang ikalma ang sarili at nagkunwaring abala sa kanyang ginagawa. Samantalang nais magpaalam ni Amos sa kanya. Subalit tatabili itong istorbohin siya na noon ay may kung anong bagay ang pinagkakaabalahan. Hindi rin ito alam kung paano sabihin o magpaalam. Naguguluhan ito at nabigla sa ibinalita ng ama. Minsan itong nakatulog na kasama si Heraclea. Dahil inanyayahan ito ng dalagang engkantada na idaos ang kaarawan nito kahit sa huling pagkakataon bago ito babalik sa mundo ng mga tao.
Formal na nakipag-awalay si Amos noon kay Heraclea. Noong mapagtanto ng binata na si Narcisa talaga ang iniibig at totoong minamahal nito. Nung una ay galit na galit ito at halos isumpa si Amos. Ngunit bigla itong bumait at niyaya si Amos sa isang pagtitipon. Kahit man lang sa huling pagkakataon. Naisip noon ni Amos na pagbigyan ito nang maging maayos naman ang huli nilang samahan. Ngunit hindi inaasahan ni Amos na may binabalak na masama ang dalaga. Hindi nito alam kung anong kapangyarihan ang ginagamit nito sa kanya. Nagising na lang itong walang saplot katabi si Heraclea. Dahilan para takasan nito ang mundo ng mga engkanto at bumalik sa mundo ng mga tao. Ngunit heto at sinundan pa rin ito ng kamalasan. At mukhang mabigat ang kakaharapin nitong problema. Narcisa, sambit niya. Tsaka lang siya lumingon. Walang ekspresyon ng mukha, ngunit ramdam ni Amos na may kakaiba sa mga mata niya. Mahal ko, magpapaalam sana ako sa iyo. Kung maaari sana ay pagbigyan mo akong bumalik sa aming mundo. May aayusin lang ako mahalagang bagay. Pangako, oras na matapos kong asikasuhin ang lahat, babalik ako agad at aayusin ang tungkol sa atin. Hintayin mo lang ako at huwag kang magtiwala sa inumang estrangherong nais makipaglapit sa iyo. Sa haba-haba ng habili ni Amos sa kanya, ay kahit ang orito bilang pagtugon ay hindi niya magawa. Parang kay hirap itago ang kanyang nararamdamang pagkadismaya. Kabiguan na rin yata dahil hindi siya aasa pa na babalik pa ito. Dahil siguradong mapipilitan itong magpapakasal sa dating karelasyon. Mahal, sagutin mo naman ako. Masyadong mahirap para sa akin ang lahat. Huwag mo kong alalahanin, Amos. Humayo ka na. Anya rito. Ngumiti si Amos ngunit limitado iyon. Mabigat rin ang ekspresyon ng mukha nito. Kung maaaring wag nang umalis ay hindi na ito aalis. Ngunit ayaw nitong madamay si Narcisa. Alam at kilala niya ang pamilya ni Heraclea, kaya kailangan niyang harapin ang mga ito. Sige na, Amos, sanay na akong mag-isa, kaya wag mo na akong alalahanin. Tsaka lang ito tuluyang tumalikod at bumalik sa guest room, kung saan naroon ang malaking salamin na ginawang portal ng ama nito kanina. Amos, mabuti naman at nandito ka na. Masayang bungad ni Heraclea. Ligtas at masigla sa loob ng sinapupunan ko ang iyong anak. Sa susunod, pangako, mag-iingat na ako. Hindi ko kasi alam na nagdadalang engkanto na pala ako sa anak natin. Litanya pa nito. Mabigat ang mukha ni Amos habang nakatitig sa dalagang engkantada. Paano mo masisigurong anak ko yan? At saka, ligtas naman pala. Bakit pa ako pinapunta rito? Hiwalay na tayo, Heraclea. Pinaglalaruan mo ba ako? Tanong ni Amos. Anak mo ito. Sigurado ako, Amos. At saka nag-uusap na sila ama at ng iyong amang si Sator. Kailangan nating maikasal sa lalong madaling panahon. Ayaw ni ama na lalabas itong aking anak na walang ama. Alam mo naman kung gaano makapangyarihan si ama. Nasa mataas siyang posisyon sa ating lipunan. Kaya lagot ang pamilya mo kapag hindi mo ako pinanagutan. Banta nito na ikinagalit pang lalo ni Amos. Kung maaari lang niyang sakalin ang kaharap hanggang sa maubosan ng hininga, ay ginawa na niya. Walang iya ka, Heraclea. Ang kapal ng pagmumukha mo. Matapos mo akong lukuhin, ipapaako mo sa akin ang batang iyan dahil sa kahihiyan ng pamilya niyo. Sa akin ba, nahiya ka rin? Ilang beses ka bang nakiabid sa iba't ibang diwata at ibang engkanto? Nung napuno ako at nawala na ng gana sa iyo, tsaka mo ko hahabulin. Kung kailan napagtanto kong iba ang nais kong makasama,
at maging ina ng mga anak ko? Galit na tanong ng binata. Kasalanan mo kung bakit ko nagawa yon. Lagi ka nalang nawawala, yun pala ay nandun ka sa mundo ng mga tao. May kinababaliwang iba. At saka ikaw ang pinakamatagal ko na nobyo. Ikaw ang nakilala ng karamihan ng nobyo ko. Uulanin ng batikos at intriga ang aming pamilya. Kapag bigla akong nagpakasal sa iba, lalong hindi ko kaya dahil noon pa man ay ikaw lang naman talaga ang minahal ko. Litaan niya ng babae. Huwag mo akong ginagago, Heraclea. Noon pa mang hindi ko alam na may kambal akong tao. Ilang beses kitang nahuhuli na may karelasyon na iba. Noon yun, Amos. Matagal na yun. Nagbago na ako. Sasagot pa sanang muli si Amos nang biglang bumukas ang pintuan. Napatigil ito at natawa ng pansin sa mag-asawang pumasok sa loob na iyon. Mabuti naman at nandito ka na muli sa kaharian, Amos. Maligayang pagbabalik. Formal na bati ng ama ng dalagang engkantada na si Haring Ragon. Wala siyang magawa kundi ang formal na makipagkamay sa mga ito. Nginitian lang siya ng rena at tila kinikilatis nito ang ekspresyon ng kanyang mukha. Magiging ama ka na sa mga darating na araw. Pagbati sa iyo. Dahil magkakaroon ka na ng iyong sanga. Wika pa ng rena. At biling umiti si Amos sa sinabi nito. Walang salitang gustong lumabas sa kanyang bibig sa mga sandaling iyon. Kaya minabuti niyang itikom ito. At baka kung anong masabi niya na ikakadismaya ng mga ito. At dahilan pa ng kaparusahan niya. Kailangan niyang maging matino. Kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paano malusutan ang kinakaharap na problema. Walang ibang pumapasok sa kanyang isipan kundi si Narcisa. Hindi niya pwedeng abandonahin na lang bigla ang babaeng umaasa na babalikan pa niya. Kung kailan nag-uumpisa ng magandang tinginan at pagsasama nilang dalawa. Nagpaalam siya kay Heraclea at sa mga magulang nito upang lumabas saglit dahil marami naman sila sa loob. Pagdating sa labas ay kaagad siyang nag-isip kung ano ang maaari niyang gawin. Hindi niya kayang panindigan si Heraclea. Hindi niya ito mahal. Aminado siya sa sarili niya. Kung noon ay parang pipi at bingi siya sa mga pagtataksil nito dahil sa sobrang pagmamahal niya rito. Ngayon ay ubos na siya at pagkamuhi na lang ang naramdaman niya para dito. Naisip niyang puntahan ng matandang babayla na engkanto, si Tandang Ilya, na siyang pinakamagaling na mambabasa na nangyayari sa nakaraan at kayang maglakbay ang diwa para basahin ang hinaharap. Hindi na siya nagpaalam pa sa loob at agad na naglakbay gamit ang utak. Ilang minuto lang ay naroon na siya sa yungib nito. Ayaw pa nitong tumanggap ng panauhin, kaya pinahabol siya nito sa alaga nitong itim na higanting paniki. Halos kasing laki niya ito. Mabuti na lang at naisip niyang takot sa liwanag ang mga paniki. Kaya gamit ang kanyang kapangyarihan ay lumikha siya ng liwanag. Pinaharap niya ito sa mga mata ng paniki. Nakaluhod ito sa bayoko dahil hindi nito kayang matiis ang sobrang nakakabulag na liwanag. Yan, dyan ka na lang dahil makipag-usap lang ako sa iyong amo. Aniya sa higanting paniki at diretso nang pumasok sa yungib. Sino ka bang panghasga at lapastanganan kang pumasok sa teritoryo ko? Tanong ng matanda. Ipagpaumanhin niyo po, Tandang Ilya. Subalit kailangan ko ng tulong niya. Hindi ko gustong maikasal sa isang babae at pilit niyang pinapaako sa akin ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Alam ko na hindi akin iyon. Aniya agad dito. Umikit ito saglit pagkatapos tumitig sa kanya. Napatango ito at pagkatapos ay pinaupo na siya. Hindi mo nga anak iyon. Dahil isang tikbalang ang ama ng kanyang dinadala.
Sa pilitan siyang nakiapid sa tikbalang para mabuntis upang gamiting pain para mapakasalan mo lang siya. Dagdag pa nito. Kung ganon, maawa ka sa akin, Tandang Ilyo. Tulungan mo akong ipaliwanag sa Hari at Rena ang lahat. Ayaw kong maikasal sa kanilang anak. Dahil isang mortal ang nagmay-may-ari ng puso mo. Nakikita ko rin ang maliit na porsyento ng dugong tao ang nananalaytay sa iyo. Umasa kang makakasama mo habang buhay ang babaeng iyon. Saad ba ng matanda? Mas lalong naging buo ang kanyang loob. Nang araw ding iyon ay sumama sa kanyang matanda. Nagtaka pa si Heraclea at ang mga magulang nito nang makita siyang may kasamang isang babaylan. Anong ibig sabihin dito? Bakit isang babaylan ang kasama mo, Amos? Bakit hindi ang pamilya mo? Kailangan na ninyong mamanhikan upang maikasal na tayo sa lalong madaling panahon. Saad ni Heraclea. Huwag bang magmadali. Hindi naman ako ganun kauto-uto para mapasunod mo agad sa mga gusto mong mangyari. Anya. Nagulat ito at maging ang mga magulang nito. Tila nais pang magalit ng hari dahil sa kagaspangan na ipinakipakita niya. Huwag mong tratuhin ang kanya ng aming anak dahil minahal at inalagaan namin iyan. Higit pa sa aming buhay. Galit na saway ng hari. Pasensya na, mahal na hari. Hindi ko sadyang saktan ang damdamin niyo. Subalit, hindi pwedeng hanggang sa huling sandali ay magpapaloko lang ako sa anak niyo. Naguluhan maging ang hari at Rena, kaya lumapit na si Tandang. Tila gumawa ito ng isang projector at doon ipinakita ang lahat ng kasama ni Heraclea, kung sino-sino ang kasiping nito. Sobrang nahiya ang hari, kaya nagalit ito ng sobra sa anak. Pasensya na, mahal na hari at Rena. Kailangan ko lang maging totoo. Minahal ko noon ang anak niyo. Subalit kumupas na iyon. Simula nang matauhan ako. Kaya paumanhin at hindi ko kaya magpakasal sa kanya. Anya rito. Nagpasalamat siya sa matandang babaylan at magalang na nagpaalam sa mga ito. Hindi siya nagaksaya ng panahon at oras. Nais siyang makausap at makita agad si Narcisa dahil sa lalong madaling panahon ay nais na niyang makasal dito. Relasyon niya sa Heraclea sa sobrang haba ng panahon. Inakala niya na noon ito na ang babaeng kasamahan niya sa habang panahon. Ngunit hindi siya magsisisi kung nagising na lang siya sa isang araw na wala ng pag-ibig rito. Napagtanto niya na hindi pala sa tagal ng panahon o relasyon na susukat ang samahan at pag-iibigan. Kahit isang dekada pa kayong magnobyo, kung hindi nakalaan sa iyo ang isang nilalang para maging kasama mo habang buhay. Daig pa niyo ng relasyon na isang buwan lang nabuo. Pinuntahan mo na niya ang kanyang ama para magpaalam. Babalik na siya sa daigdig ng mga tao at formal ng pakasalan si Narcisa. Pagkarating niya sa bahay nito, ay halatang hinintay din ito ang kanyang pagdating. Anak, nandito ka na pala. Magbihis ka na at mamamahikan tayo ngayon kina Haring Ragon. Wika ng ama niya. Ama, hindi tayo mamamanihikan sa kanila. Matagal na kaming tapos ni Heraclea. At para sa kaalaman mo, hindi ko anak ang nasa loob ng sinapupunan niya. Isang tikbalang ang nagpabunti sa kanya at iyon ay plano niya upang ipaako sa akin. Ama, ikaw lang ang maging kakampi ko ngayon. Hindi pa ako nagsinungaling sa iyo, hindi ba? Kaya kung matali kay Heraclea, hindi ko na siya mahal. Tsaka, alam na rin ng mahal na hari at Rena ang lahat. Kaya pakiusap, bigyan mo ng basbas ang bala kong pagpapakasal sa isang mortal ama. Mahabang litanya ng binatang engkanto. Tinignan siya ng kanyang ama. Kinilati siya nito mula ulo hanggang paa. Nakita kong
sobrang pag-ibig mo sa isang mortal. Ganun ako dati kay Poring. Kaso iba mag-isip ang aking mga magulang noon. Ayaw nila sa mortal. Kaya sa pilitan akong pinauwi dito sa ating mundo. Siyempre kasama ka. Naiwang kawawa ang iyong ina noon. Alam ko na sobrang nalugmok siya sa mga panahong iyon. Kaya ayaw ko na maranasan mo. At ng babaeng mahal, lahat ng paghihirap at sakripisyo namin noon. Kaya suportado kita, anak. Malaya kang umibig ng isang mortal hanggat mahal niyo ang isa't isa. Sobrang tuwa ni Amos sa buong suporta ng kanyang ama. Agad na napayakap ang binata dito at mabilis na nagpaalam dahil gusto na nitong bumalik sa mundo ng mga tao. At hanggat maaari ay doon na ito paperme upang hindi na mahiwalay pa sa nobya nito. Subalit tahimik ang buong bahay nang makarating siya doon. Iyon pa rin ang ginamit niyang portal, ang salamin sa guest room nito. Ngunit halatang walang tao dahil wala man lang tunog ng radyo na madalas naman ay nakabukas tuwing nasa bahay si Narcisa. Nang magtanong-tanong siya sa paligid, ay napagalaman niyang umalis ito, bit-bit ang malaking maleta. Ranta si Amos na bumiyahe patungong paaralan kung saan ito nagtatrabaho. Agad niya itong hinanap ngunit napagalaman niyang 1 linggo na itong nag-resign. Halos magimbal ang mundo ni Amos. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Naisipan niyang gamitin ang kapangyarihan para matuntun ito. Ngunit wala. Nahihirapan siyang makita. Wala rin siyang pwedeng pagtanungan dahil hindi niya alam ang mga kaanak nito. Dahil sa pagkawala ni Narcisa, ay napabayaan niya ang kanyang sarili. Kahit isa siyang engkanto ay nalulugmok pa rin siya sa sobrang sakit at pagkabigo. Hindi niya alam kung anong pagkakamali niya at bigla na lang siyang iniwan at pinagtaguan ito. Nalaman ni Aling Poring ang nangyari. Kaagad nitong pinuntahan si Amos sa mismong bahay ni Narcisa. Maging ang ina ay nag-aalala na ng gusto para kay Amos. Hindi makapaniwala si Aling Poring. Naiibig ito sa dating asawa ng yumaong kambal nito. 2 buwang mahigit na ay hindi pa rin nagkaroon ng impormasyon tungkol sa bagong tirahan ni Narcisa. Naisip ni Aling Poring na maghanap ng isang detective upang mahanap si Narcisa. Naawa na rin ito sa anak. Isang magaling na detective ang kinuha ni Aling Poring at 3 araw pa lang ay tumawag na agad ito sa kanyang telepono. Mr. Silverio, anong balita? Tanong ni Aling Poring sa kanyang kinuhang secret agent para hanapin o iteres kung saan ang babaeng ilang buwan na niyang hinahanap. Nakita na namin ang panginahanap niyo, Aling Poring. Masayang balita ng detective agent. Napatayo si Amos nang marinig iyon. Kaagad niyang kinuha ang nasabing address. Nagpasalamat ito sa ina at agad nang bumayahe sa nasabing lugar. Sa kabilang banda naman, nalilibang si Narcisa sa paglilinis ng kanyang mga tanim. Mag-aalis 5 na ng hapon. Maaga pa para maghanda ng kanyang hapunan. Tila nasanay na rin siyang manirahan mag-isa sa probinsya na iyon. Kaya naisip niyang ibenta na lang ang malaking bahay na regalo sa kanya ng yumaong asawa. Gusto na niyang tuluyang talikuran ang buhay sa lungsod. Mas tahimik sa probinsya. May respeto sa isa't isa ang mga tao at nagtutulungan. Kaya ramdam niyang ligtas siya roon kahit mag-isa lang. Kaso ay nag-aalinlangan pa siyang bumalik sa lungsod para maghanap ng buyer. Baka magkita silang muli ni Amos at maloko na naman siya. Magtatatlong buwan na rin ang kanyang tiyan. Iyon na lang ang maiiwang alaala niya kay Amos. Bago siya lumuwas ay dumaan pa siya sa puntod ng asawa para humingi ng tawad. Pagkaramdam niya ay nagkasala siya sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung umiibig ba siya kay Amos o kaya ay nagpaubaya lang siya na mangyari ang bagay na iyon.
dahil kamukha ito ng kanyang asawa. Ngunit habang lumalaki ang umbok ng kanyang tiyan, mas lalo ring tumitindi ang pangungulila niya sa ama ng kanyang dinadala. Si Amos yata ang kanyang pinaglilihian. Wala sa sariling napapatak ang kanyang mga luha. Pagkaramdam niya ay siya ng pinakamalas na babae sa larangan ng pag-ibig. Nasa ganong sitwasyon si Narcisa nang dumulog ang isang kotse sa harap ng kanyang kubo. Hindi niya iyon napansin dahil masyadong lunod ang kanyang isipan sa sakit ng kanyang dinaramdam. Nang makita ito ni Amos ay parang kinayumos ang kanyang dibdib. Habang nakatayo si Narcisa na nakatagilid mula sa kinaroroonan ni Amos, ay maigi niya itong sinuri. Alam niyang kakaiba ang hubog ng tiyan nito. May munting umbok roon. Ibang tuwa ang kanyang nadarama ng mga sandaling iyon. Alam niyang nagdadalang tao si Narcisa at anak niya iyon. Agad niyang pinukaw ang pansin nito. Mabilis siyang umakbang papalapit at tinawag ito. "Narcisa, mahal ko." Tawag niya rito. Gumuhit ang paggagulat sa mukha ng biyuda sa mga sandaling iyon. Hindi niya inasahan na muling magtagpo ang paningin nilang dalawa. Maraming katanungan sa isipan niya. Paano nito nalaman ang kanyang bagong tirahan? Wala siyang iniwang bakas. Mabilis siyang umakbang papasok sana ng kanyang kubo. Subalit mabilis siya nitong naabutan. Niyakap siya nito patalikod. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. "Narcisa, mahal ko. Sobra akong nangungulila sa iyo. Bakit mo ba ako pinagtaguan? Ano ang kasalanan na nagawa ko sa iyo?" Tanong ng binata sa kanya. Kumawala si Narcisa mula sa pagkakayakap nito. Hinarap ang binata at tinitigan ito ng masama. "Sinungaling ka talaga, Amos. Bumalik ka nga sa nobya mo. Kailangan ka nila ng anak niyo." May hinanakit na saan ni Narcisa. "Saan mo nalaman yan?" Takang tanong ni Amos. "Nagulat ka dahil alam ko ang totoo. Galing rin sa bibig mo yan, Amos. Narinig ko noong kausap mo ang ama mo." Umiiyak na sambat ni Narcisa. "Kung ganon, mali ang pagkadinig mo, mahal ko. Oo, buntis si Heraclea. Pero hindi ako ang ama ng bata. At kaya ako pumunta at nagmamadali doon. Dahil sa takot na bigyan ako ng mabigat na parusa. Anak siya ng hari at reyna, mahal ko. Kaya kinakailangan ko talagang gawin ang bagay na iyon." Paliwanag pa ng binata. Ngunit nagmatigas si Narcisa. Ayaw na niyang maniwala sa lahat ng sasabihin ni Amos. Para sa kanya ay kasinungalingan lahat ng iyon. "Umalis ka na. Tapos na tayong mag-usap." Matabang na utos niya sa binatang engkanto. "Dito lang ako, mahal ko. Hindi ako alis. Kailangan niyo ako ng anak natin." Sambit nito. Napayuko ang babae sa kanyang tiyan, sabay himas. Hindi ganon kalaki ang umbok sa kanyang tiyan dahil 3 buwan pa lang. Kaya hindi ito gaanong halata. Ngunit napagtanto niya na engkanto nga pala ito. Kaya nito nakita ang loob ng kanyang tiyan. "Umalis ka na dahil hindi ako naniniwala sa iyo." Matigas na utos niya sa binata. Ngunit pinanindigan ni Amos ang kanyang sinabi na hindi aalis. Kahit pa pinagsara na ito ng bahay ni Narcisa. Naganda siya ng hapunan at hinayaan ang binata sa labas. Nakatayo lang ito sa harap ng pinto. Naghihintay kung kailan pagbuksan. Awang-awa na rin siya sa binata. Gusto nang bumigay ang kanyang puso ngunit ayaw ng kanyang isipan. Natatakot pa rin siya na baka pinagloloko na naman siya nito. Alam niya sa sarili niyang hindi siya nakapag-move on sa sakit na nararamdaman. Ayaw niyang maging pangalawa sa buhay ng kahit sino man. Kung mamahalin man siya, dapat ay buo at sila ng magiging anak niya ang prioridad. Matapos maghapunan,
ay nilinis na niya ang kanyang sarili para humiga sa kanyang munting higaan. Natutokso na siyang pagbuksan ng binata, ngunit pinipilit niyang huwag isipin na nasa labas ito. Hanggang sa nakatulugan na niya ito. Nalimpungatan pa siya nang tila biglang pumasok sa utak niya ang binata na nasa labas. Mag-aalauna na ng madaling araw. Bigla niyang narinig ang pagbahing ng binata sa labas. Kaagad gumuhit ang kirot sa kanyang puso. Nakaramdam rin siya ng konsyensya. Alam niyang sobrang mahamog na sa labas. Alas 6 pa nga ay malamig na. Paano pa kaya sa pagkakataong iyon na alauna na madaling araw? Ngunit naalala naman niya na isa pala itong engkanto. Kaya nito ang lamig dahil sa mundo ng mga ito ay malamig rin. At isa pa, hindi na ito tatabla ng lagnat o sipon man lang dahil isa itong immortal. Ngunit kahit ganun pa man ay hindi pa rin siya makatiis. Kaya binuksan na niya ang pinto para papasukin na ito. Pagbukas siya ng pinto ay nagulat siya sa presensya ng lalaki na nakatayo lang sa harap ng pinto. Talagang hindi ito umalis doon. Mahal ko, Sambit ito. Ano ba, Amos? Malamig na. Bakit hindi ka pa umalis? Inis na tanong niya. Hindi ako alis rito kahit anong mangyari. Kahit abutin ako ng ilang taon, kakatayo dito ay kakayanin ko. Kahit na may kapangyarihan akong kaya kong pumasok dyan, ay hindi ko gagawin. Dito lang ako, hanggang sa mapansin mo na rin ako. Mas lalong naawa si Narcisa. Hindi niya mapigil ang sarili. Siguro ay dahil pusong mortal siya, kaya hindi niya ito maatim. Pagkapasok nito sa loob, ay sinalinan niya ito ng kape, galing sa termos. Tahimik niya itong inaabot sa binata. Ang tigas ng ulo mo, Amos. Halika na nga. Umupo ka at inumin mo itong mainit na kape. Utos niya rito. Agad namang umupo si Amos sa harap ng mesa. Titig na titig pa rin siya tiyan ni Narcisa. Hindi may pagkailang siya ang ama nito. Alam niyang nagbunga kaagad ang isang beses na nangyari sa kanila. Matapos magkape, nagpasalamat na ito sa babae. Nilinis na rin ng huli ang kinainan nito. Pagkatapos linisin ay binalingan nito ang binata. Paano yan? Maliit lang ang kaama ko. Tiyak na hindi ka maging komportable. Saad ni Narcisa rito. Magiging komportable pa rin ako. Basta ikaw ang katabi ko, mahal ko. Sagot nito. Tahimik lang siya, subalit kiliti ang hatid niyon sa kanyang puso. Pinainom muna niya ng tubig ang binata bago pinahiga na rin sa kanyang munting higaan. Tumagilid pa ito para maging komportable namang matulog si Narcisa. Dahil sa dinadalang bata sa tiyan. Umusog pa ito palapit kay Narcisa. Ipinatong nito ang mainit ng kamay sa kanyang bewang. Ang mainit na hininga nito ay tumatama sa kanyang batok. Hanggang sa dahan-dahang binuhat ng binata ang kanyang ulo at ipinatong sa bisig nito. Hindi niya alam kung bakit lagi siyang nagpapaubaya sa lalaking ito. Hindi pa nga niya alam kung nagsasabay ba ito ng totoo, ngunit ayon siya at nagpapauto na naman. Biglang gumulo ang sistema niya. Hindi niya alam kung bakit, pero ibang hatid na sensasyon iyon sa kanya. Nangungulila ako sa iyo ng sobrang mahal ko. Bulong nito. Kaya mas lalong kinabahan si Narcisa. Hindi niya mapigilan ang sarili na hindi ito lingunin. Dahan-dahan siyang umarap dito at inalalaya naman siya ni Amos. Talaga bang totoong na mahal mo ko? Hindi mo ko niloloko? Tanong niya rito nang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Sobrang aliwalas ng mukha ng binata. Nakangiti ito habang sunod-sunod ang mga tango. Oo, sobrang mahal na mahal kita, Narcisa. At gusto kong magpakasal na tayo kaagad kung iyon ay papayag ka. Tanong pa nito
Nangilid ang mga luha ng byuda. Kung minala siya sa una, siguro naman sa pagkakataong ito ay magiging tagumpay na ang buhay pag-ibig niya. At si Amos ang sagot sa mga pagnanais niyang iyon. Talaga lang ha? Gusto mo talaga akong pagsalan? Tanong niya pa sa lalaki. Ngumiti itong muli at may dinukot na maliit na kahon sa bulsa. Napaawang ang bibig ni Narcisa nang makita iyon. Binuksan ni Amos ang kahon at tumambad ang kumikinang na gintong singsing na may diamante sa gitna. Pinaupo nito si Narcisa at pagkatapos ay umupo na rin ito. Tinitigan nito si Narcisa ng buong puso habang hinahawakan ang kaliwang kamay. Pwede ka bang maging ginang, Amos, ng buhay ko? Magpakailanman mahal ko. Tanong nito sa barito ng boses at mapupungay ang mga mata. Napayakap si Narcisa sa binata ng napakahigpit. Kasabay niyo ng pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi sa pagiging sawi, kundi luha ng kaligayahan. Alam niya sa sarili na umiibig siyang muli. Si Amos ang naging tugon sa pag-ibig na wagas at hiling niya ay di na magwawakas. Char. Totoo ba ito, Amos? Hindi ba ito isang panaginip lang? Tanong ng babae. Walang panaginip sa pagkakataong itong mahal ko. Walang panaginip sa pagkakataong itong mahal ko. Gusto na kitang makasama habang buhay. Sagot ni Amos. At kung magwawakas man ang hininga ni Narcisa sa mundong iyon, ay kaya niyang dalhin si Narcisa sa mundo ng mga immortal upang maging wagas ang kanilang pag-ibig doon sa kabilang daigdig. Si Amos ay walang mapagsidlan ang tuwang nadarama. Ang isang beses na aksidente silang nagkita ni Narcisa sa puntod ni Simon ay hindi na siya natahimik. Laging mukha ng biyuda ang nakikita ng binata. Kahit sa kanyang balintataw, ay tanaw niya roon ang matamis nitong ngiti. Lagi itong laman ng kanyang panaginip. Kaya wala na itong mahihiling pa nang pumayag itong maging asawa niya. Matamis ang kanilang mga ngiti habang nakahiga at halos ayaw nang matulog pang muli dahil sa pagkikipagtitigan nila sa isa't isa. Ngunit naisip ni Amos na tuloy. Ngunit naisip ni Amos na buntis ang kanyang kasintahan. Kaya siya na mismong nag-utos dito na matulog ng muli. Mahal ko, matulog ka na. Makakasama sa mga anak natin ang magpuyat. Anito. Anak natin? Ang dami naman. Saad ni Narcisa. Oo, mga anak natin. Kasi triplets sila. Triplets? Paano man nalaman? Mahal, isa akong engkanto. Kaya nakikita ko sila sa sinapupunan mo sa loob. Panisi ang ultrasound ng mga doktor sa talas ng paningin ko. Asos, ang yabang nito. Porke engkanto ka. Sabuyan kita ng asin dyan eh. Biron na Narcisa, sabay tawa ng malakas. Wag mo akong sabuyan ng asin. Sayang iyon, ilagay mo na lang sa pagluto. Niyakap na lamang siya ni Amos ng sobrang higpit. Nilagay nito sa ulo ni Narcisa ang isang kamay at sa isang iglap ay malalim na ang kanyang tulog. Malaya itong tinitigan ni Amos habang mahimbing na natutulog. Gusto niyang sulitin ang pagkakataong iyon na pagsawa ang titigan ng mukha ng minamahal niya. Sobrang saya ni Amos at hindi niya makalimutan kailanman ang gabing iyon. Nagdamag siyang nakabantay kay Narcisa habang mahimbing itong natutulog. Halos nakabantay siya sa pagmulat ng mga mata nito matapos ang mahabang pahinga. Isang tiktilaok ng manok ang nagpagising dito. Pagmulat ng mga mata ni Narcisa ay nakatitig pa rin si Amos dito. Matamis sa mga ngiti nito at huling-huli iyon ni Narcisa kaya napangiti ang nobya. Magandang umaga, mahal ko. Bungad nito sa fiancé. Tinampal ni Narcisa ang noo nito nang makitang hindi maputol-putol ang titig nito sa kanya.
Nakapikit pa ang mga mata niya na tila inaantok pa rin. Loko ka talaga, Amos. Hindi ka ba natulog? At mukhang nakatitig ka lang sa akin magdamag. Anito, paano mo nalaman? Napatingin muli si Narcisa at kinilati sa mukha ng nobyo. Seryoso? Nakatitig ka sa akin magdamag? Gulat na tanong ni Narcisa. Tumawa naman ito ng malakas, sabay sabing nagbibiro lang ito. Nailing na lamang siya sa kakulitan ng nobyo. Sigurado na sila sa isa't isa. At kahit magkaiba man ang kanilang mundo, kahit dumaan man sila sa matinding pagsubok, ay tagumpay pa rin nilang nalabanan ang pagmamahal sa isa't isa. Magkaibang mundo, iisa ang puso. Hanggang sa maikasal na sila at lumabas at 3 anak na makukulit. At hanggang dito na lang po. Sana'y hindi kayo nabitin. At kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, mag-comment lang kayo. Na more pa, sige pa. Maraming salamat mga kaswang.